para ang isang empleyado ay makatanggap nito? Kumbaga, i-reiterate lang natin, ibalik lang natin sa basics. Paano ho ba makakatanggap yung ating mga empleyado ng 13th month pay? This na sinet sa Presidential Decree 851, ito yung 13-month pay law. Una, dapat nakapagtrabaho siya ng at least 1 month ngayong taon, sa 2025. Dapat nakapagtrabaho siya ng 1 buwan. Yun lang yung condition natin. Ang susunod niyan, yung mga covered na mga empleyado. So pag sinabi naman, okay, nakapagtrabaho ko ng 1 buwan, pero kung ako ay contractual, ako ay seasonal, entitled ba ako ng 13-month pay? So sinasabi uli ng batas na kahit ano ang employment status mo, basta nakapagtrabaho ka ng at least 1 month, ikaw ay entitled sa 13-month pay. Ano namang klaseng mga worker ang entitled ng 13-month pay kung ikaw ay nakapagtrabaho ng at least 1 month, ikaw ay casual, seasonal? Ang sabi sa ating batas, yung mga rank and file na mga workers, irrespective ng employment status, ikaw man ay project, casual, contractual, ikaw man ay deployed ng agency, basta nakapagtrabaho ka ng at least 1 month, makakatanggap ka ng 13-month pay. Iba-iba nga lang yung amount, Ramsey. Kasi depende ulit yung amount kung gaano ka katagal nagtatrabaho sa 1 taon. Ang formula kasi ng 13-month pay natin, para lang maintindihan ng ating mga nanonood at nakikinig, ang ating total na natanggap na income sa buong taon divided by 12, yan yung equivalent natin na 13-month pay. Kung nagtrabaho ka ng full, 1 buong taon, ang 13-month pay mo will approximate sa 1 buwan mong sweldo. Pero kung ikaw ay may mga absent, ikaw ay nagtrabaho ng less than 1 month, ang matatanggap mo ay less than your 1 month pay. Then meron din tayong mga tanong, paano naman kung ako ay natanggal, ako ay nag-resign, ako ay nag-retire sa trabaho? Ang sagot natin doon, entitled pa rin kayo ng 13-month pay. Kaya lang, dahil hindi kayo nakabuo ng 1 taon, ang matatanggap mo ay proportionate din na amount. Total na natanggap mo mula January hanggang sa resignation mo, retirement, separation from service, divided by 12, yun uli ang matatanggap mo na equivalent and proportionate amount ng 13-month pay. Yun, Ramsey, ang natatanggap namin na karaniwang mga tanong on 13-month pay na sana naipaliwanag namin ng maayos sa mga nakikinig at nanonood po sa programa ninyo. Okay. Sir Alvin, eto, question. So, just in case na lahat makakatanggap naman, pero may deadline po ba na dapat sundin ng mga kumpanya na hanggang kailan dapat ibigay itong 13th month pay na ito? Yeah, tama ka, Ramsey. Dapat ang 13-month pay natin ay maibigay ng not later than December 24. Yun yung pinaka-latest na dapat maibigay. Pero as early as October, and in fact, nung nakaraang taon, palaging sinasabi ni Secretary Benny na wag naman nating paabutin ng December 24. Kaya yung iba nating mga employer, nakahati yung ating 13-month pay. Kalahati sa June, kalahati sa November or December. Yung iba ng mga employer natin per quarter, yung iba naman naka-integrate sa buwan ng sahod. Pero ang sinasabi natin, dapat hindi lalagpas ng December 24. Ang mahirap kasi kung December 15, 16 or malapit na sa Pasko, napakamahal na rin ang bilihin. So yung intent ng 13th month pay, kakainin na rin yung value niya ng mahal na mga bilihin. So hindi na rin maramdaman gaano ng ating mga manggagawa. Okay, so ganun pala yun. Now, Director, ano ho ba, isa sa mga madalas din hong tinatanong, ano ho ba ang difference ng bonus sa 13th month pay? Okay. Yung 13th month pay, mandated yun by law. Ibig sabihin, kailangan ibigay talaga yun ng mga employer dahil may batas na nagsasabing nagbigay ka ng 13th month pay, equivalent to 1/12 of the total income.
yung sinasabi naman na Christmas bonus, may iba pa mga 14th month pay, hindi na yung sakop ng 13th month pay law. Ito ay nakaangkla na sa productivity ng company, kita ng company, o yung performance ng ating mga manggagawa. So depende na ito sa management prerogative, saka yung generosity ng ating mga employer. Pero sinasabi namin sa department na although 13-month pay lang ang minamandate ng batas, baka yung mga employer natin in sectors o industries na medyo mataas yung kanilang gain, magbigay ng kaunting productivity-based pay base sa performance ng mga empleyado, base sa performance ng negosyo. Pero again, ito ay subject to generosity, subject na sa company rules and regulations. Okay. Now, Director, kung sakali po na hindi maibigay itong 13th month before December on or before December 24, ano ho ba ang pwedeng mangyari sa kumpanyang ito? Naku, kung hindi maibigay yung 13th month, although sinasabi natin na huwag naman sanang mangyari na hindi maibigay kasi marami sa ating mga manggagawa at kanilang pamilya, inaasahan talaga itong maibigay bago mag-December 24. Opo. Pero kung aabot talaga na hindi makapagbigay, posible silang makasuhan sa Department of Labor and Employment. So, posible maglapas ng compliance order ang ating regional director at puwersahang i-enforce yung decision sa kanilang mga negosyo, sa kanilang properties para masatisfy yung amount to be granted sa ating mga manggagawa. Pero again, ang sinasabi natin, wag na natin paabutin doon. I-recognize natin na yung mga manggagawa ang pinaka-importanting resource sa ating pagawaan. Without them, lahat ng mga business intended outcomes natin, mga target natin, hindi natin ma-achieve yun. Kaya pahalagahan natin yung contribution ng manggagawa sa ating negosyo. Okay. So, sir, sino po ba, may mga kumpanya po ba na exempted sa pagbibigay ng 13th month? Wala tayong exempted, Ramsey. Wala tayong ganon. Lahat ng mga company ay dapat magbigay ng 13-month pay sa private sector. Okay. Ang government hindi covered nito kasi may separate compensation ang government. Kung ikaw ay piece rate worker, covered ka rin ng 13-month pay. Ang computation naman, yung total na natanggap mo divided by 12. Opo. Kung ikaw naman ay ang hindi covered dito, yung mga task basis o yung mga pakyawan o yung mga purely commission, hindi rin sila sakop ng ating 13-month pay. Pero kung ikaw ay portion ng sahod mo ay portion ng tinatanggap mo ay sahod and portion ay commission, yung portion ng sahod na yun, makakatanggap ka ng 13-month pay. So yung total portion ng sahod divided by 12, yun yung equivalent mo na 13-month pay. Pero kung ang tanong ay meron bang mga negosyo na hindi sakop ng 13-month pay, except yung gobyerno natin, yung the government sector, lahat ng ating nasa private sector ay covered ng 13-month pay law. Okay. Director, ano po mensahe nyo sa ating mga tagapakinig? Ganon din po sa mga employers na nakatutok. Opo, gusto ko lang ulitin yung sinasabi ni Sec. Benny na pag ini-interview sa palagi, sinasabi niya na, nabanggit ko na kanina, pahalagahan natin yung contribution ng ating mga manggagawa. Itong 13-month pay naman natin ay hindi ito bago lang. Ito ay matagal ng batas, 1974 pa ito at expected na taon-taon ibigay talaga natin ito. And then, may mga pag-aaral kasi dito sa atin at sa ibang bansa na sinasabi na pag pinahalagahan natin yung mga empleyado natin in terms of working conditions, 13-month pay, mas produktibo sila, magtatagal sila sa kanilang trabaho, maging honest sila, kaya maging cooperative sila sa ating intended business outcome. So may positive effect yung compliance with labor standards, including 13-month pay, 13-month pay at yung pagpapabuti ng mga working conditions ng ating mga manggagawa. Okay. So, Director Alvin, ako maraming salamat po sa inyo. Thank you for the time na inidaan niyo po sa amin. At syempre, mabuhay po kayo at Andole, who's always been one of our partners dito sa aming programa. Give our regards kay Secretary Benny. Mabuhay po kayo, sir.
Always welcome, Ramsey. Just call us kung kailangan mo ng assistance namin. Thank you. Bye-bye. Thank you very much, Director. Ayun po si Director Alvin B. Curada, ang Bureau of Working Conditions Director ng DOLE. Ayun, Bureau of Working Conditions Director ng DOLE. So anyways, pasok na tayo ng mga report.